Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang isipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Pagkat liwanag ang siyang babalot sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Hello, magandang araw mga kababayan. Ngayon, kahapon, mainit na balita to. Kilala niyo si Pura Luca Vega? Siya yung naka-offend ng bago mag-start ang video na to, syempre may mga nanonood sa akin na iba't iba ang sekta na kinabibilangan, iba't ibang religion. 'Di ba? Wala to sa usapin ng religion kasi hindi naman ito debate tungkol kasi may yung dating content ko kay Pura Luca Vega, sinasabi sa akin na hindi naman na kasi hindi naman daw talaga si Jesus Christ yung itsura nung pinoportray ni kaisa mo ko doon. Hindi naman ako naniniwala din na gano'n na itsura ni Jesus Christ. However, yun ay paniniwala ng mga kapatid nating Katoliko na yun na nagre-represent kay Jesus Christ. 'Di ba? Yung image na 'yon. Labas tayo sa usapan na 'yon. Ibang topic 'yon. 'Di ba? Ang pag-uusapan lang natin dito yung pagkaka-aresto kay Pura Luca Vega. Kasi nga, 'di ba, yung nag-viral yung video niya, 'di ba? Yung kumanta ng Ama Namin na parang minamak niya yung paniniwala ng mga kapatid nating Katoliko. 'Di ba? Kasi napakasagrado nun Ang nanay at tatay ko Katoliko din. Lalo na yung tatay ko, mahilig din sa mga ganyan mga image na yan, men. 'Di ba? Pero labas naman yun sa usapan. Tingnan natin kung ano ba yung Ang pagkakaalam ko dito, napanood ko kasi si Nico David kagabi. Kinontent niya to So may nagkaso siya, 'di ba, tungkol doon sa ginawa niya. May nagkaso. Ang nagsampa sa kanya ng kaso, correct me if I'm wrong, ay sa Quezon City at sa Manila. So kailangan mo kasing pag nagpadala ng subpoena yon, kailangan ka mag-appear doon, tama ba ako? At ka ng counter affidavit mo. Ngayon, kung hindi mo yon, kung hindi mo sisiputin yon, may isyuhan ka ng warrant of arrest. 'Di ba? Ang nangyari kasi, yung Quezon City naman daw, ayon kay Nico David, ay ina-attendan niya naman, pero itong sa Manila hindi. So tingnan nga natin tong balita para malinawan tayo, mga men. Ito ay galing sa News 5. Nagulat daw ang drug artist na si Pura Luca Vega nang arestuin siya kanina. Unfair daw ito dahil wala siyang natanggap daw na subpoena. Nasa frontline balitang yan si Elaine Fulgencio. So anong nangyari? 'Di ba magkakaroon ka ng grace period? Halimbawa, pag natanggap mo yung subpoena, magkakaroon ka ng certain, halimbawa, 1 week ba or 30 days? Paki-correct po ako sa mga may nalalaman kailangan, 'di ba, mag-respond ka doon. 'Di ba? Do sa subpoena na 'yon. Kapag hindi ka nag-respond doon, may issue ka ng warrant of arrest kasi parang dinedma mo ang katwiran naman ni Pura Luca Vega, hindi niya natanggap yung yung subpoena. 'Di ba? Oo nga naman, kailangan matanggap mo muna yung subpoena kasi may parang pag tinanggap mo may pipirmahan ka dun na na-accept mo yung subpoena mo 'Di ba? Siguro may ibang tumanggap ng subpoena niya, may pumirma, I don't know, no? Then na-issuean siya ng warrant of arrest. Kasi parang ang labas, dinedma niya yung subpoena niya. Dito na sa kulungan sa Manila Police District na abutan ng News 5 ang drug artist na si Pura Luca Vega. Ito ay matapos siyang arestuhin ng mga pulis sa kanyang tirahan kaninang hapon. Sa bisaya ng inilabas na arrest warrant ng Manila Regional Trial Court Branch 36.
Yan ay para sa kasong immoral doctrines, obscene publications, exhibitions, and indecent shows na Ito yun, nagpupunta mula sa kanyang viral performance Ayan yung nag-viral siya, no? ng Yung marami na offend. Manamina habang suot ang kanyang drag outfit. Kwento ni Pura Luca Vega na may totoong pangalan na Amadeus Fernando Pagente. Nagulat siya sa paghahain ng arrest warrant sa kanya. It's unfair. Yeah, but we've been, handed a warrant of arrest, so I'll be like, okay, sige. Iwanan na yung labas. So it's kind of like a bit of a surprise. Sa apat kasi na Hindi, kung totoo yung sinabi niya na hindi naman natanggap yung subpoena, parang nga namang unfair yun, ano. Hindi ko kinakampihan si Pura Luca Vega, against ako doon sa ginawa niya, pero siguro may gumawa ng paraan, ano, na para palabasin na natanggap niya kunyari, then ano. Kahiwalay na reklamo na inihablan ng piskalya laban sa kanya, wala raw siyang natanggap na subpoena para sa kaso sa Manila. Ang ibang tatlong reklamo ay nakahabla sa Quezon City. I've been trying to deal with all of the cases that were charged against me. Kasi men, hindi ko naiintindihan, ano bang pride ang meron ka? Alam mo nung time na nag-viral yung video mo, ito, choice mo naman yan, hindi ko naman pinakikialaman yung choice mo. Pero nung nag-viral yung video mo, dapat nag-apologize ka na lang para tapos na eh. Dahil sa totoo lang talaga, nakasakit ka naman talaga ng feelings ng maraming tao. Ako may vlog ako minsan na tinatalakay din yung religious belief ng mga Katoliko. Pero tinake down ko na kasi ayoko na rin naman ng gulo. 'Di ba? Nagkaroon ako ng understanding na hindi, kaya ako naman nagawa 'yon, yung against sa Katoliko kasi tinira din naman ako. 'Di ba? Na ang pinantira sa akin ay hindi ko daw naiintindihan kasi yung ng Katoliko, yung aral ng Katoliko. Kaya nag-retaliate ako. 'Di ba? Hindi naman out of nowhere bigla akong tinira yung mga Katoliko, 'di ba? I'm so sorry po, 'di ba? Ang inaano ko lang kasi dito, 'di ba, men? Halimbawa, malinaw na naka-offend ka talaga eh. Kasi yung pinagka-offendan mo na 'yon ay hindi ka naman inaano nun. I mean, wala namang masamang na idudulot yung yung ginagawa ng Katoliko. Well, may nagsasabi, masama yun kasi nga commandment nga ng Diyos na huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosan, etc., di ba? Pero ang pinag-uusapan natin dito, yung wala namang epekto yun sa pagkatao or wala namang namamatay. Tama ba ang term yun? Wala namang naabalang buhay doon sa ginagawa ng mga Katoliko sa pagsamba nila doon sa image na yon, 'di ba? Wala naman silang doon eh. Eh di bali sana kung every time na nagsasamba sila doon sa image na yon, dumadami ang adik. 'Di ba? Wala namang ganoon. I mean, parang ang ginawa mo pang ang motivation diyan yung kasi may mga Katoliko din na may ginawa sa hindi maganda. 'Di ba? Parang ganito lang 'yan, men eh. Kung may mga, halimbawa, may mga Katoliko man na naging masama sa'yo, yung mga tao lang na yun ang tirahin mo. Huwag yung buong grupo nila. Parang ganito yan ibabaliktad ko Halimbawa, may mga bading na may ginawa sa aking masama. Lahat ba ng bading sa akin, masama na rin? 'Di ba? Kasi yung unang statement yan, kung mababasa nyo mga kababayan ko, parang ang sinasabi niya, at some point daw ng buhay niya, parang may mga ginawa ding hindi maganda sa kanya yung mga Katoliko something like that 'di ba? Hanapin nga natin yung para may basihan tayo lagi, hindi tayo nang huhula. So ito yung nabasa kong post. I don't know if tama yung interpretation ko doon sa unang sinabi ko. 'Di ba? Nakalagay kasi dito sa GMA News to 'Di ba? Ang sabi niya dito, people have weaponized the Bible to go against the LGBTQIA+ community, referencing scriptures to deny us basic human rights. I just want to create a narrative that despite all of this, Jesus as the embodiment of God's love for all
does not forget about the oppressed, including the LGBTQIA+ community. Ito nga I mean, yung nagwe-weaponize ba sa'yo na ng Bible, yung nagwe-weaponize ng Bible against sa'yo, 'di ba? Mga Katoliko ba 'yon? 'Di ba? I know may mga ibang religion diyan na talagang siguro I'm not so sure born again ba against ba sa LGBTQIA. Bagay may mga nakikita kasi akong may mga born again na na bading din eh. Hindi, sorry, mali pala. INC ba? Well, hindi na natin i-mention pero dito kasi malinaw may mini-mention kang people. 'Di ba? Eh di sana yung mga people na lang na yun yung yung tirahin mo kung sino man yung mga people na yon. Huwag yung entire religion. 'Di ba? Parang sinabi mo lahat niyan, halimbawa may nangyaring terrorism na involve mga kapatid dating Muslim, parang sinabi mo na lahat ng Muslim terorista na. Parang ganoon kasi yung dating nun eh. 'Di ba? Dito sa sinabi mo to, di sana kung sino lang yon, di ba? Particularly, sino ba yan? Si Juan de la Cruz ba yan? Sabi ni Juan de la Cruz, mga katulad ko daw na miyembro ng LGBTQIA ay may impyerno daw. O, mali ka dyan, Juan de la Cruz. Si Juan de la Cruz lang ang anuhin mo. Huwag kung sino-sino na di ba? So, pagpatuloy natin And so far, I did face all of the charges. Went to the courts for the 3 cases that were filed to me in QC. Here in Manila, yung sa case na na-file sa akin, I did not receive the subpoena. So immediately after knowing that the case was ongoing, sinubukan pa raw ng kanyang kampo na pabuksan muli sa prosecutor's office ang kaso sa Manila. Tila naging mabilisan daw ang mga nangyari. we tried to submit yung motion to reopen the case and to submit the counter affidavit. So it was kind of a shock now to be handed the warrant of arrest because I feel like it was a bit quick. Pero lalo niya na namang iisipin na victim na naman siya, Kaya nga sinabi ko kanina, nag-sorry ka na lang sana eh. Di ba? Yes, sige, sakyan na natin Maaaring halimbawa, let's say, sinadya ka. Sinadya nila na talagang makulong ka. Sasakyan ko si Pura Luca Vega. Pero dapat kasi nag-sorry ka na lang talaga para wala kang sakit ng ulo eh. Hindi naman kabawasan yan sa pinaglalaban mo if nag-sorry ka eh. Di ba? May paninindigan ka pa rin naman eh. Kaya lang syempre, parang ganito lang I'm so sorry po sa mga na-offend ko, pero talaga doon sa nagawa ko, wala po ako nakikitang mali. Something like that, nag-sorry ka lang dahil na-hurt mo yung feelings, pero hindi mo binabawi yung ginawa mo. Baka malay mo doon sa ginawa mo na yan, kahit pa paano lumamig pa yung ulo nung nung mga nainis sa'yo eh. Diba? Hindi naman, it doesn't mean naman kasi na pag nag-sorry ka, nag-public apology ka, binabawi mo na yung ginagawa mo. 'Di ba? Kung may paninindigan ka talaga sa ginawa mo, di pagpatuloy mo pa rin, pero at least naging aware yung mga tao na kaya lang pala siya nagganyan hindi niya naman hangarin na makasakit. Sinasabi ko lang naman, may chance siguro na kahit papaano lumamig yung ulo ng tao sa'yo, di ba? Kaysa nagmamalaki ka pa. Sabi ng Manila Police District, ilalabas niya na lang yung kanyang side pagdating na ng hearing dito na sa RTC Branch 36. 72,000 pesos ang inirekomendang piyansa para pansamantalang makalaya si Pura Luca Vega. Nagtutulong-tulong na raw ang ibang miyembro ng LGBTQIA community para mabuo ang halagang ito. Muli namang nanindigan si Pura Luca Vega na art expression lang ang kanyang Ama Namin performance. The reception was a little blown out of proportion because Come on. Hindi ka na nagsasalita ng ganyan, di ba? I stand by what I said that when you're doing drag kasi it's a form of storytelling. So it's
men, hindi naman drug yung problema eh. Di ba, men? Hindi naman, parang ganito yan eh, pagkanta, di ba? Alimbawa, never naman naging masama ang pagkanta talaga eh. Masama ba ang pagkanta? Pero kung ang lyrics mo ay nakaka-offend, di ba? Doon masama yon. I mean, alimbawa ganito, I'm so sorry po ha. Alimbawa, sa religion na, may religion na, bungonatics, ang paniniwala nila, ang Diyos ay si Mario. Sa religion, kumakanta ako, nagra-rap ako, tapos ang lyrics ko parang tinitira si Mario. Di ba? Siyempre, mau-open yung religion ng bungonatics nun. Di ba? Hindi naiintindihan yung drug mismo. Wala namang problema doon. Hindi naman crime yun yung mag-drug ka. Di ba? Parang kanta. Uulitin ko kanta. Pero kung libelous yung sinasabi ko sa kanta, di ba? Come on. Pati pag YouTube, halimbawa ganito, pag YouTube, hindi naman crime to eh. Pero pag nanira ako dito ng walang basihan, crime na yon. Hindi naman pinag-uusapan dito yung pag-YouTube eh. Ang pinag-uusapan dito yung ginawa ko dun habang nag-upload ako ng video. 'Di ba? Ang pag-upload ng video ay hindi naman crime. Pero pag nag-upload ka ng scandal ng iba, 'di ba? Crime na 'yon. Nagigets niyo ibig ko sabihin? Hindi niya nagigets 'yun, men. 'Di ba? Pinipilit niya pa rin na yung pagdadrag yung naging problema. It's really just telling a story wherein I envision Jesus being one with the queer people. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News. Hindi niya naiintindihan ito, may paliwanag pa siya ditong malupitan mo, Pakinggan. It was a bit quick. My side of the story or the motion or hindi naman ako nabigyan ng enough time to submit the documents that we've been wanting to submit. So, ayun. Yeah, but... So, ayun. Kasi parang ang sinasabi, hindi daw ito naka-attend ng preliminary investigation. Yes. But there's a reason for that. Because I did not, again, receive the subpoena. Immediately when the media took coverage of that incident, we went to Manila City Hall and stated our case that indeed we did not receive the subpoena because it was not addressed to my current address. So I don't know if that was taken into account. So yeah, I do feel like there's it's unfair. Yeah, but we've been handed a warrant of arrest. So I'll be like, okay, sige. Iwanan na yung labas. So it's kind of like a bit of a surprise. Yeah. And reaction natin kasi ngayon trending really? Okay. Free Luca Vega na. Oh, wow. Okay. Ang dami ng sulat ngayon na nakikisimpatya yung pagkakaaral sa okay. Walang binigay na sa Yes. I'm very grateful for the... Yes. Ano po yung reaction natin right now na because of this? Pinupunasan pa yung camera. Well, I think that the reception was a little blown out of proportion because I stand by what I said that when you're doing drag kasi it's a form of storytelling. So it's really just telling a story wherein I envision Jesus being one with the queer people. So basically, that's just... Di ba, hindi niya nagigets, pinipilit niya pa rin talaga na storytelling daw yung ginagawa niya, di ba, na parang na-envision niya. Gawin mo, china-challenge ko siya, gawin niya sa mga kapatid nating Muslim yan, yung kay Prophet Muhammad. Hindi ko alam kung saan pupulutin to. Di ba? Pasalamat ka. Yan lang nahita mo. Tsaka halimbawa, ganito parang
kung halimbawa gumagawa ka ng fictional na story, dapat wag ka naman magdamay ng ibang ibang sinasamba ba? Or kilalang icon sa religion man or sa politics or kasi may masasagasaan ka talaga diyan eh. 'Di ba? Syempre may mga fans 'yon or may mga deboto 'yon na magagalit talaga sa iyo, men. Tsaka ang pangit sa'yo, sinasadya mo kasi talaga. The intent of the performance. And then, with the declarations of the persona non grata, I think it was also an overreaction to the incident. No, hindi. Hindi yun, men. Kasi yung inoffend mo kasi doon yung religious belief nila eh. So, halimbawa, pagka ang mga kapatid dating Muslim na-offend sila dahil sa sinabi mo kay Prophet Muhammad. I'm so sorry, kung madalas kong ginagawang example. Kasi dito nakikita ko kasi sa mga kapatid nating Muslim talaga yung talagang pure na pananampalataya talaga eh. So, just imagine halimbawa, naglalakad ako sa mall, 'di ba? Then may nakita ako na mga kapatid nating Muslim doon na naglalatag talaga. Tapos gumagano sila. Masyado silang talaga sa religion nila. I mean, sobrang sacred sa kanila talaga religion nila. May mga ganun kasi eh. 'Di ba? Yung pagsabi mo ng OA, wala ka sa position nun. 'Di ba? Wala ka sa position nun. O let's say ganito yun, men, since storytelling, baka mamaya sa LGBTQ gawin yung storytelling na sinasabi mo na yan. Lahat kayo magwala. 'Di ba? May gumawa din ng play na ang mga miyembro ng LGBTQ ay mga salot sa lipunan. Oh. 'Di ba? Ano lang naman 'yun eh. Play lang naman 'yun eh. Teatro lang naman 'yun eh. Wag dapat kayo ma-open doon. 'Di ba? May gumawa ng movie tungkol sa LGBTQ ay kung paano nila gawin demonyo ang buong mundo. Oh, storytelling lang 'yon. Papayag ka ba nun? Sa inyo nga lang may ma-comment nga lang na miyembro ng grupo nyo, nag-iiyakan na kayo lahat eh. How much more pa kaya yung mga Katoliko na na-offend dyan sa ginawa mo? 'Di ba? Hindi niya naiisip yung ginagawa niya, Ito yung mga tao na na anong tawag dito, na masyadong entitled. Parang siya lang yung may karapatan na na mabuhay sa mundo. 'Di ba? Like I said in the previous statements that I had, I've always been open for dialogue. If they really wanted to know my side of the story, unfortunately, they had interpretations of my performance. They took it out of context, and with the declaration of persona non grata, I know that it's non-binding. It's basically just a statement of I'm not welcome to a particular. Ano yung sinabi niya? Ano sinabi niya dito? They took it out of context. I've always been open for dialogue. Parang siya pa yung nag-aano ng dialogue. No, wala nang dialogue na men. Naka-offend ka na dun eh. Ano ba man dialogue ang aanuhin sa'yo nun? Hindi naman yan eh. I mean, sa tingin mo ba yung ginawa mo, kailangan kailangan pag-aralan pa yung ginawa mo? The mere fact na nag-dress up ka na mukhang Nazareno at nag-headbang ka, offensive na yon. Ano pa ida-dialogue nun? Ang gagawin mo na lang, mag-apologize ka na lang dahil naka-offend ka. Diba? Ba't ida-dialogue pa yun, men? At ano pa bang context ang i-explain mo doon? Ano ba bang magandang konteksto doon? Ini-explain mo na nga na sa mga statements mo eh. Sablay-sablay nga yung statements mo na kahit malaman nga natin yung konteksto noon, the mere fact nga na nag-dress up ka as Jesus Christ at nag-headbang ka, unacceptable na yun para sa mga deboto ni Jesus Christ deboto ng Nazareno.
'Di ba? Wala nang ano 'yon, wala nang ano doon. I mean, hindi ko nagigets talaga, no? Kaya gusto ko rin may gumawa din ng against sa LGBTQIA nang maranasan din ito eh. Hindi ako kasi hindi niya maiintindihan yan hanggang di nararanasan nila yan sa grupo nila. 'Di ba? At ang sisisi ng mga kagrupo niya si Pura Luca Vega din. Hindi, masama man yung iniisip ko, pero yun lang ang way para maintindihan niya to eh. 'Di ba? Paano kung somewhere dyan may umatake na against dyan sa mga LGBTQIA na yan? Yun nga lang na na-deny yung kagrupo mo sa CR na pambabae sa Cubao, naalala nyo yun? Nag-almahan na kayo dun eh. Kung tutuusin na naman, reasonable naman talaga kung bakit siya pinalabas ng mga babae do sa CR, kung hindi siya pinayagan. Naalala niyo yung issue na yon? Ulitin, kalkalin nga natin. Yun nga lang na dapat mas naiintindihan niyo yun eh. Tingnan mo ha. Kuha ang videong ito ng transgender woman na si Gretchen Custodio Diaz habang sa pilitang hinihila ng janitress ng mall sa Cubao, Quezon City. Nakapila si Gretchen noon para magbanyo sa women's CR nang sitahin siya ng staff ng mall. Binidyo ni Gretchen ang insidente na tila ikinagalit ng janitress. Tinapik po niya yung cellphone ko 3 beses. At sabi po niya sa akin, ang sarap tampalin ng mukha mo, bakla ka kasi. I identify myself as a woman. So dapat karapatan kong gumamit ng female washroom. Lalo na, kaya ako nga dun gusto mag-washroom. Kasi Quezon City yun. Alam ko na gender fair sila. Hindi, men. Hindi. Diba? Nasa pagpapasya pa rin yun ng mga tunay na babae dahil mga tunay na babae may ari nun. Diba? Papayag ba kayo mga babae? Kahit anong gawin mo, lalaki ka pa rin, yes, naiintindihan ko na ikaw ay naiintindihan ko naman na ikaw ay may pusong babae, kaya lang syempre, nasa pagpapasya pa rin yun ng mga totoong babae, hindi sa'yo. Dinala siya sa security office ng mall kung saan binitawan ng janitress ang mga salita ng diskriminasyon sa transgender community. Para sumikat ka? Hindi ka artistahin. Ano doon? Anong offensive doon na para sumikat ka, hindi ka artistahin? Anong offensive doon? Ano yung gender, doon? Discrimination doon? Hindi ka maganda. Hindi ka maganda. O, kahit naman sa tunay na babae, nasasabi yun ah. Hindi naman gender discrimination yun ah. Chen ay nanalong Miss Congeniality ng Queen of the Philippines 2019 at ngayon Human Resource Director ng isang call center. Wala po akong sinabi sa kanyang masama. Kaso yung kasi pag private, 'di ba, sir, bawal talaga mag-video. So sinabi ko sa kanya burahin niya lang yung video. Tinurn over siya sa Cubao Police Station at binantaang kakasuhan ng anti-cybercrime law. Dinala pa siya sa ospital. Yung kakaso na anti-cybercrime law. Makatwiran ba yun? Makatwiran yun. Nag-video siya eh. Di ba? Pa-medical. At dito siya pinusasan kahit wala pang malinaw na kaso. Pagdating sa Camp Karingal, ibinaba ang reklamo sa unjust vexation. Pero hindi agad natanggal ang posas dahil nawawala umano ang susi. Masyado namang gumawa ng narrative tong reporter. Ang suporta ng pamilya ni Gretchen, maging ng LGBT plus community. Sa totoo lang. Pati nga yata Gabriela nakialam dyan eh. Bakit ihilang yan eh? No! No, ma'am, no! Hindi, kayo mga babae, papayag ba kayo nun? Di ba? Lalaki pa rin yun eh. O sige, let's say, ito yung argument, papayagan nating umihi dyan. Paano kung may mga tunay na lalaki na magpanggap? Na bading kunyari? Ano gagawin nyo doon? Masusure mo nyo ba lahat na ang papasok doon ay mga talaga? Mga bading talaga? Come on, man. Ano ba yan? Diba? I'm so sure ko sa lalaki naman umihi yan, wala namang papansin yan dun eh.
May nakakasabay ako na crossdresser sa men's room. Wala namang wala namang issue eh. 'Di ba? Simpleng problema, pinalaki. Kasi nga nagmamatigas yung yung nakakalungkot na at this time and age, we're already in the 21st century, nangyayari pa ang mga bagay na ito. At dito pa po sa kapital ng ating bansa. Well, what I'm saying is that transgender women are human beings na kailangan din pumunta sa banyo. And going to a male comfort room is out of the option kasi sa ganda namin, baka... Come on. Ano ba yan? Yan na nga lang sa CR na nga lang, lalo na yung inoffend mong milyon-milyon na tao. Ito nga, inoffend nyo milyon-milyon babae. Diba? O kayo mga babae na nandiyan sa comment section, papayag kayo? Na may transgender kayong kasama sa CR? See? 'Di ba? Pagka kayo yung naisalang sa ganyan, lahat kayo na-offend, lahat kayo eh. Tudo tanggol kayo diyan men eh sa kagrupo niyo. Hindi ito pinapakita, hindi ko naman sinasabi na ma-discriminate yung mga lagi yung mga kapatid natin sa LGBTQ. Kaya lang syempre, kung ayaw nyong gawin sa sarili nyo, sa mga kamiyembro nyo, huwag nyong gagawin sa grupo ng iba. 'Di ba? Hindi sa totoo lang mga na-offend lang naman dun sa ginawa mo mga Katoliko eh. Syempre grupo ng mga Katoliko 'yon, may paniniwala 'yon. Kayo nga may paniniwala din eh. Paniniwala nyo sa sarili nyo na tunay kayong babae. Pag hindi 'yon pag hindi yun na acknowledge, 'di ba? Nagagalit din kayo. At grabe pa yung para kayo inapi talaga. Na kung tutuusin doon sa kaso netong miyembro ng LGBT na pumunta sa CR ng babae. Talaga namang nasa pagpapasya naman talaga ng babae 'yon. Na mga babae na nandoon sa CR. Bakit walang nagbigay ng statement na babae na hindi, pwede naman siya sa amin eh, di ba? Naging debate yan dati. Anyway, pagpatuloy natin. They really wanted to know my side of the story. Unfortunately, they had interpretations of my performance. They took it out of context, and with the declaration of persona non grata, I know that it's non-binding. It's basically just a statement of just a statement, just a statement. Hindi naman daw non-binding yung persona non grata, just a statement lang daw. 'Di ba? Men, kahit pa sabihin mo na statement lang yon, yung isuka ka ng isang syudad, hindi ka ba nahihiya sa sarili mo nun? Na sinuka ka ng mga maraming lugar na ayaw ka nilang nandoon sa lugar nila? Masakit yun, men. Pero na lang talaga kung makapal talaga ang mukha mo. 'Di ba? Yes. Kahit pa sabihin mong, let's say, persona non grata ka sa Cebu. Let's say, Cebu, pwede ka pa naman pumunta na Cebu. Wala namang pipigil sa'yo. Kaya lang, syempre, yung ipagsabihan doon na hindi ka welcome doon, dapat nasasaktan ka nun, min eh. 'Di ba? Tingnan mo kung paano siya mag-isip. I'm not welcome to a particular locality. But then again, I don't know if I really did contribute much to offending the particular locality that has declared persona non grata. Oo, kasi nga ibig sabihin, maraming Katoliko doon sa mga sumuka sa iyo, men. I've been trying to deal with all of the cases that were charged against me, and so far I did face all of the charges. Went to the courts for the 3 cases that were filed to me in QC. Here in Manila, yung sa case na na-file sa akin, I did not receive the subpoena. So immediately after knowing that the case was ongoing, I did not know this, so I immediately went there and
Manila City Hall has been kind naman. But we tried to submit a motion to reopen the case and to submit the counter affidavit. So it was kind of a shock now to be handed the warrant of arrest because I feel like it was a bit quick. My side of the story or the motion or hindi naman ako nabigyan ng enough time to diba, as usual, yan yung strategy niya, magpaawa. Hindi ko naiintindihan talaga, men, eh. Diba? I mean, pagka ganyan, ang dali yung pagtanggol yung sarili nyo kahit naka-offend kayo sa milyon-milyong tao. Pero pagka kayo naman ang na-offend dahil nag-deny sa isang kasamahan nyo na mag-CR sa CR ng mga babae na talaga naman para sa babae naman talaga. 'Di ba? Hindi, nagigets ko naman yung yung pusong babae, men, eh. Pero yung 'di ba, biologically lalaki ka pa rin. At prone sa yan, eh. Sa mga manyakis yung pagpayag sa mga LGBTQ. Kasi nga, katulad ng sinabi ko kanina, pwedeng may magpanggap. 'Di ba, men? Come on. Ano ba yan? Anyway, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.